Hi Leo, November 2024, monthly horoscope po tayo. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. Ano nga bang parating para sa bagong buwan na ito ng November, Leo? Guidance po. Will be straightforward. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Message. Leo, mensahe gabay po para sa mga Leo ngayong buwan. Anong kailangan yung marinig? Ayan na. Wala pa. Excited. Tayo po ay live na live sa FB pero mukhang tulog na ang lahat. Time check, 3:03. Ikat natin ito ng pagganito. 3:03 AM na po. Okay. Dahil gantong oras, gising ang buwan. Ay. Tingnan natin, Leo. Uy! Ano, bakit nagugulat si Moonchild? Uy! Sandali. King of Swords. Sandali. Sinafol natin mabuti. Okay, sige, mag-a-add pa ako. Parang ganito kasi information kakatapos lang. 2 and 2, ayan na. Kung nakapakinig kayo, mapapakinggan nyo ang Cancer, almost ganito yung possession. Dahil nga magkatabi lang kayo ng sign. But anyway, Leo, November 2024. Ano na yan? Okay. Ang dami rin. Yung pinaka-word, work and life balance. Balance and prioritization is the key. Kung nanaisan nyo, Leo, this November, kung kakailanganin lang naman, okay, at mag-apply na parang ang daming ganap, ang daming trabaho sa pamilya, sa tahanan, sa inyong mga anak, kung kayo may mga anak na, sa trabaho. So, sandali, kalma. Kailangan nyo dito na magplano. Make, or ano yun, Moonchild? Alas 3 na kasi. Kung nanaisin lang naman, di kailangan sundan yung payo ni Moonchild. Pero, make a to-do list. Ayan. Plan. Kahit yung ganap lang ngayong araw na ito, kung anong kailangan yung gawin. Kasi baka meron kayong makalimutan. Yung tendency na sa dami na pwede yung kaharapin this month, yun lang naman, baka makalimot tayo doon sa ilang importante nyong puntahan or ilang bagay or kagamitan na ayaw natin. Okay? The Fool is here. Dire-diretso lang ang tingin nyo. Nagmamadali pa nga minsan. So, very important na to slow down. Tingnan nyo rin kung ano yung mga ganap sa paligid. Kasi, yun nga, baka meron lang kayong hindi makita or mapuna. At dito, baka may makasamaan kayo ng loob. Or meron tayong masagasaan na feelings. Kahit hindi naman natin intensyon na makasakit. At minsan, dahil dire-diretso yung ating mindset, kumbaga, meron ka ng gusto mo nang makarating doon agad sa pupuntahan mo. So, pakiramdaman, okay, ang itinatakbo rin ng ilang tao or ilang bagay sa inyong paligid. Yun lang naman. Ayan. Okay. So, this month, more on family rin, relationship yung aking nakikita. May ilang mahirap kayong i-balance sa point na yan. Na hopefully, hindi ito makarating sa ilang tension or conflict or hindi pagkakaunawaan. Very normal, lalo pa sa sektor ng relasyon. Hindi tayo nakakasabay doon sa pinaparating minsan ng kapareha or ng kapamilya. Ang hirap mag-deal doon sa ilang ganap na ito dahil tao lang tayo. Pero sabi ko nga sa inyo, balance. Moonchild, ang hirap ng balance. Hindi tayo perfect no? Pero mapangahawakan to. Lalo kung hindi kayo magpapasugod-sugod or mapagbibigla-bigla sa bawat pag-aksyon nyo at pagninilay-nilayan ang mga bagay-bagay. Then, wala tayong malalim na dapat ikabahala. Okay? Okay. So,
Meron ba kayo, ito sa mas practical tayo, meron ba kayong kailangan na ituon or maybe kusang aangat ito, Leo, yung focus nyo and attention ay mapupunta sa sektor ng pamilya. Halimbawa, meron kayong kailangan kumpunihin, ayusin, gawin, and at the same time, meron kayong gagawin din sa trabaho. So, ang dami. Okay? Priority, Leo, and communication. Very, very important na meron kayong open communication ng iyong kapareha if ever nasa isang relasyon na ng iyong asawa. Para hindi ka ma-misinterpret or hindi niya maramdaman na parang andito ba ako? Sandali. Andito ako. Hindi ka niya masyadong maramdaman dahil sa dami ng iyong pina-priority or ginagawa sa buhay. Okay? Pero sa true lang, silipin natin sa Venus sa inyo. Oo nga. Kasi nga patuloy na magiging bestie rin. So ngayon pa lang, i-ano mo na. Ano yan? Ipadama mo na sa iyong kapareha na siya ay mahalaga. Kasi baka ganon, reversal yung energy natin. Kasi baka maramdaman ng partner mo na wala ka ng oras sa kanya. Okay? Yung ganon lang naman. Or kung single, ma-occupy ang inyong atensyon. Lalo kung itong mga nakalipas na linggo or buwan ng taon ay focus naman kayo sa inyong mga love life. And this time, parang more on sa work or sa mas practical yung umaangat sa ilang gawain sa trabaho, pera. Ito yung hahabulin ng ilan sa inyo na dahil nga magpapasko, ayan, marami na naman tayong gastusin lalo para sa inyong mga inaanak or pamilya. Kanino ba kayo nagbabalanse ng inyong buhay? Bakit kayo humaharap sa ilang stressful situation? Di ba dahil rin sa kanila? So, mahalaga marahil na naipaparating nyo yung inyong mga boses kung bakit. Sino bang dahilan mo? Sila rin naman. Yun lang, di ba? Sapat na pag-unawa or pagsabay sa ilang pagkakaiba na pwedeng umangat ngayong buwan. Hi! Okay. Pero pagdating sa word, meron ako nakikitang pagkakaunawaan naman. Sa kabila, sabi ko nga ng differences. Pwede itong mag-apply sa inyong mga boss or teammates, workmates. Para bang kung ano yung naiaambag nyo sa inyong buhay, ginagawa, trabaho, pamilya, yan po ay napupuna. Okay? Baka ganun naman yung energy. Baka parang kayo tong hindi nakakaramdam. Na-appreciate ba ako? Nakikita ba yung ginagawa ko? Yes po. Minsan, hindi lang natin yan na kumbaga, yung feelings or yung emotions ng ibang tao towards you, ikaw po ay nare-recognize. Okay? Lalo pa kung alam mo naman sa iyong sarili na nagbibigay ka lang din ng energy, ng investment. Diba? Yan po ay hindi nababalewala. New beginnings, meron ako nakitang fresh thoughts din dito with the Fool, something exciting. May travel for some of you. It doesn't matter kung ito ay long or short trips or short distance travel. Pero I feel na yung pinaka-word, enjoy. Enjoy the process. At nang sinasamahan nyo ng, syempre pa, ito ay isang bagay na, sabi ko nga, huwag mamadalian. Kasi kapag excited tayo sa mga bago or sa pwede niyong puntahan, matutunan, minsan tayo ay merong nakakaligtaan. So, mga pa rin, mga pa saan? Sa mga taong ito sa inyong paligid, umaangat dito guys, balance. Compromise with your partner, connect with your person. Maging sino pa man yan. Yan lang naman. Ang mga bagay-bagay naman, ay sabi nga nila, maidadaan sa mabuting usapan. Andito yung energy, magagampanan nyo yan, meron kayong sapat na enerhiya, dahil itong si Mars, the planet of action energy, will enter your sign this month. So, sa dami ng gawain, ayan, i-claim natin that itong si planet Mars, andyan lang sa likod mo. Okay, meron sapat na energy para magampanan ng lahat. But still, sana sa lahat ng sektor na ito, pamilya, trabaho, mga bata, kung may anak na kayo, yung pinapriority nyo, isama nyo rin yung kayo. Okay? Huwag nyo kakalimutan yung kayo kasi baka kayo naman ang manghina. Dahil itong si Mars,
Si Mars right now is currently in retrograde. So medyo, yes, andyan pa rin yung pagiging action-oriented. Andyan yung energy na pwedeng makatulong sa'yo to evolve para mas maglabas nung kakayanan. Medyo may pagkaano ngayon. Hindi ganun kataas, okay? Maybe a reminder ito na huwag mo rin kakalimutan yung ikaw. Okay? Yung iyong physical health. Physically, mentally, emotionally. Especially. It's okay to pause. Sa dami ng sektor, meron ding sektor ng ikaw. Yung ikaw mismo. Pangalagaan, do some reflection, recharge your energy sa iyong paraan. Okay? Magpalakas din. Magpahinga rin pag may time. Ito yung umaakit na messages para sa inyo ngayong November 2024, Leo.